babayarin mo sa upa? Wala ka na bang pangarap para sa amin ng anak natin? Hindi mo na ba kami mahal? Ang dami mong drama. Ano gusto mo? Patayin ako ng pinagkakautangan ko? Kung nagtatrabaho ka, hindi mangyayari to sa'yo. Kaso tamad ka, sugarol pa. Gaga! Ah! Aray ka! Ha? Naluluntok ka na ngayon! Dahil ang dasal mo! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong inaabuso ang ginhawang natamo. At kahit mahal sa buhay ay nagagawang pabayaan. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni George sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano? Bakit mo naman ginawa yan, George? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Malaki utang ko sa sugalan na dapat kong bayaran, Femi. Kaya binenta ko ang kotse. At saka, bakit ka ba nagagalit? Mana ko naman yun sa mga namatay kong magulang, ha? Ginagamit ko rin yun sa pagtatrabaho ko. O, di mag-commute ka na lang. Ano? Mag-taxi. Wala ka talagang awa sa akin. O kaya mag-ipon ka. Para kahit second hand na kotse, makabili ka. Hindi yung umaasa ka sa minana ko. Sakit mo naman magsalita. Parang hindi mo ako asawa. Bakit ikaw? Di ba ikaw yung dapat bumuhay sa amin ng anak natin? Pero hinaasa mo sa kita ko ang lahat ng pangangailangan natin. Hindi ka man lang gumawa ng paraan para matupad yung mga pangako mo sa akin nung bago tayo ikasal. Sinabi ko na sa'yo, malaking utang ko sa dalawang sugalang pinupuntahan ko. At kailangan bayaran ko yun para hindi ako madisgrasya. Huwag ka lang umangal! Galit na galit talaga ako sa kanya, Hazel. Parang hindi niya na ako pinapahalagahan. Mula binata pa si George, di ba mahilig na talaga siya magsugal? Oo. O sa kabila no, nagpakasal ka pa rin sa kanya. Akala ko magbabago siya. Kaso lalo pa siyang nalulung sa bisyo. Nang namatay yung mga biyanan ko. At may manahin siya sa mga yun. Dapat kasi, hindi ka na lang nagpakasal sa kanya, Femi. Gary, Huwag ka sanang magalit kung narinig kong pag-uusap nyo, ha? Yayayain ko sana kayong mag-lunch, eh. At doon ko narinig ang kwentuhan nyo. Oh my gosh! Lunchtime na pala. Halika na, Femi. Kumain na tayo. Oo nga naman. sige na. Mauna na kayo. Kalimutan mo muna kahit sandaling problema mo sa asawa mo na makakain ka at makapagtrabaho ng maayos. Bilib na ako sa'yo, George. Pero wala nagawa si Femi nang ibenta mo ang kotse mo. Sabi ko naman sa'yo, Rex, hindi sa obra sa akin, eh. Mana ko yata yun. Pero teka, paano yun? Nagtataksi na lang siya, gano'n? Uy, kaya naman niya yun, eh. Kahit nga mag-jeep, eh. Ikaw talaga, oh. Pre, huwag ka magagalit, ha? Pero parang hindi mo na mahal ang business mo, ha? Sa totoo lang, Rex, mas masaya ako pag nasa kasino. Ay, naku. Tara na! Nangangati na ako maglaro. Mabuti naman. Naalala mo pa kung saan yung bahay mo, George? Remy, pwede ba pagod ako, ha? Huwag mo akong bungangaan. 3 araw kang hindi umuwi. Pagkatapos yan ang maririnig ko sa'yo. Bakit saan ka napagod? Sa kasino o sa babae mo? Wala akong babae. Antok na ako. Galing kami ni Rex sa kasino. Kaya pwede ba, matulugin mo na ako. Kailan ka ba magbabago? Kailan mo titigilan yung bisyo mo? Lumalaki ng anak natin. Ganon din yung pangangailangan niya. Kailangan ko ang tulong mo. Bullshit na buhay to. Buti pa hindi ako umuwi. Makaalis na nga lang. O yan, ganyan.
Ganyan ka kapag nasasabihan. Lumalayas! Punong-puno na talaga ako sa kanya, Hazel. Pinagsisisihan ko nga bakit nagpakasal pa ako. Punong-puno ka na. Pero magkasama pa rin kayo. Ayoko lang kasing mawala ng amang anak ko. Pero hindi rin nagiging masaya ang anak ninyo. Dahil sa lagi ninyong pag-aaway. Ano bang gagawin ko? Gusto ko sana magbago siya. Sa kanya dapat mag-umpisa ang kanyang pagbabago. Kaso nga ayaw niya eh. Wala, adik na siya sa sugal eh. Ang magagawa mo na lang ay iayos ang buhay ninyong mag-ina. Alam mo, hiwalayan mo na yan para matahimik ka at makapagtrabaho ka na maayos. George, mabuti dumating ka na. May nagpunta dito kanina, Mysterious ang pangalan. Ang sabi, siya na raw ang may-ari nitong bahay at lupa. George, ano ba to? Totoo sinabi niya. Ha? Pati itong tinitira natin, binenta mo? Ay, saan na kami ngayon titira? Uupa na lang tayo ng maliit na bahay. Ano? Total, wala naman tayong sasakyan eh. Mabuti yung maliit na bahay, mura lang. Makakaya mo ng bayaran yun. Ano? Ngayon ako pagbabayarin mo sa upa? Oh, Wala ka na bang pangarap para sa amin ng anak natin? Hindi mo na ba kami mahal? ang dami mo naman drama. Ano gusto mo? Patayin ako ng pinagkakautangan ko? Kung nagtatrabaho ka, hindi mangyayari to sa'yo. Kaso tamad ka, sugarol pa! Gaga! Aray ko! Nanununtok ka na ngayon! Dahil ang daldal mo! Ito ang una at huling panununtok mo sa akin, George. Hindi mo na to magagawa uli! Ano ibig mo sabihin? Iiwan ka na namin ni Junior! Tita Pilar, iniwan na namin siya. Sobra ng pagtitiis ko. Ayoko na. Sobra. Naunawaan kita, Femi. May magagawa nga lang sana ako para magbagong pamangkin ko. Ginawa ko na. Ang hirap kasi, pati ako ayaw pakinggan. Hoy, sana kayo tutuloy ngayon ng aking apo. Sa amin po. Sinabi ko na po kina inay at ita yung nangyari. Dumaan lang ako dito sa inyo para nga ipaalam ang lahat. Kung kailangan mo ng tulong, Iha, tawagan mo ako, ha? Huwag ka mahihiya. At handa akong tulungan kayo ng aking apo. Dito ka lang nakatira, George. Well, ang liit dito ah. Ayos lang yun, Rex. May banyo naman dito sa loob ng bahay eh. Ang mahalaga, mura ang upa rito. At higit sa lahat, may pangkasino ako. Sa bagay nga. Pero teka, hindi ka ba nalulungkot? Mag-isa ka na lang. Hindi. Buti nga tahimik na eh. Wala nang makikialam sa lahat ng gusto kong gawin. Uy, teka. May sinabi nga pala si Greg eh. Oh. Yung isa natin tropa, hiring daw sa kumpanya nila. Baka gusto raw natin mag-apply. Tutulungan niya tayo. Ba't ako mag-a-apply? May pera pa naman ako. Ha? Abala lang yan trabaho yan sa pagkakasino ko. Yan ang gusto ko sa'yo, pre. Pareho tayo ng pananaw. You mean, mag-a-abroad ka kasama ni Gary? Ipapasok niya ako sa company ng tita niya sa Hong Kong. At doon din siya magtatrabaho. Wawa! Magkasama kayo? Sinagot mo na ba siya? Hindi pa. Pero aaminin ko,
May nararamdaman ako para sa kanya. Paano na si George? Nung makipaghiwalay ako sa kanya, kasabay nun, naglaho yung feelings ko. Kasalanan niya yun. Sa bagay, tama ka. Itinula ka niya para lumayo sa kanya. O, edi malaki ang chance na maging kayo ni Gary. Kung makapaghihintay siya na maghilom ang sugat sa puso ko na nilikha ni George. Tita Pilar, Tinawagan ako ni Rex. Sinabing, dito ko na nga raw nakatira at may sakit. wala na po pang-upa sa bahay, tita. Ano ba naman kasi itong ginawa mo sa buhay mo, iho? Inubos mo lahat ng kabuhayang minana mo sa iyong mga magulang. Ni hindi ka nagtrabaho. Nagsisisi na ako, tita. Dahil sa pagkalulong ko sa sugal at pagiging tamad, hindi ko na rin maipagamot ang sarili ko. Pati pamilya mo nawala sa iyo. Ang anak niyo ni Femi, nasa mga magulang niya. Siya naman nagtatrabaho sa abroad. Mag-isa na ako ngayon, tita. Ano pa ang silbi ng buhay ko? George, ipagagamot kita. At kapag magaling ka na, magtrabaho ka. Magbagong buhay ka na. Maging masipag. Malay mo, baka sakaling kapag nagbago ka na, muli mong mabuo ang iyong pamilya. Maraming salamat po, Tita Pilar. Maraming salamat po. Ang katamaran at kalayawan ay naghahatid sa tao sa kapahamakan. Kaya marapat na ito'y layuan upang di masira ang magandang sinimulan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Susan Robles. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Lucy! Bakit mo ninakaw ang anak ng amo mo? Ito lang ang paraan, inay. Para may ganti ko si Ate Daisy. Anong ibig mong sabihin? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga nakaraan na nagbabalik sa kasalukuyan para sa isang katarungan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Nolly sa ating dunang sa kanyang panahon. Ang ganda pala ng yaya ni JR, Ate Grace. Kuya Noli. Mukhang nagka-crush ang bayo ko kay Lucy, ha, Nolly? Swerte ni Lucy. Bihira magkaklase itong si Charles
Puro pag-aaral nga ang iniintindi nito eh. Kaya naman, nakagraduate ng walang nobya. Hindi kagaya mo, kuya. 10-5 sa iyong crush. Pati na girlfriend. Ikaw talaga, Charles. Noon yun. Nagbago na ako. At yun ay mula ng paksalan ko itong hipag mo. At sana nga, forever na yung pagbabago mo. Ang sarap ng pagkakatimpla mo dito sa sinampalukang manok, Lucy. Oo nga, malinamnam. Salamat ha. Lagi na lang ikaw yung nagluluto ng hapunan natin. Kasi ate, alam kong pagod na kayo ni kuya galing sa trabaho. Wala naman po ako masyadong gawa dito, kaya okay lang kahit ako na po ang magluto. Ang sipag mo talaga. Mabuti na lang. Dito ka napunta sa amin. Swerte namin. Oo nga. Yun ang akala mo, no? Oh, kumusta nga pala si JR? Tulog po, ate. Kaya nga po nakapagluto ako. May yaya na pala kayong nakuha para sa apo ko, Grace. Opo, itay. Isang buwan na rin sa amin si Lucy. O, paano mo naman siya nakilala? Rekomendado ba ng kaibigan mo? Hindi po. Minsan po kasi namili ako nahirapan ako dahil ang dami kong dala. Tinulungan ho niya ako at nalaman ko, naghanap siya ng trabaho, kaya kinuha ko siya. Hindi mo pala siya personal na kilala. Hindi po, pero mabait naman ho siya at masipag. At saka mapagkakatiwalaan. Sa isang buwan niyang pagtatrabaho dito, wala naman kaming maipipinta sa kanya. Hindi pa rin kayo nakatitiyak, anak. Kaya mag-iingat kayo. Isa pa, maganda yung si Lucy. Baka mamaya, mahulog ang loob ng asawa mo dyan. Itay, nagbago na po si Nuli. Pinatunayan niya sa akin yung sa loob ng 2 years namin pagsasama. Kaya huwag na ho kayo mag-alala. Sana magustuhan ni Lucy itong pasalubong kong pizza. Sana ito nang simula ng pagiging malapit niya sa akin. Kasi lagi na lamang niya akong iniiwasan kapag gusto kong makipagkwentuhan sa kanya. Narito na ako sa kusina. Tatawagin ko na siya. Ay, oo, Aling Rita. Sigurado magugustuhan mo yung dadali kong sanggol sa'yo. May kausap si Lucy sa cellphone. Huwag kang mainip. Magugulat ka na lang isang araw, dala ko na yung bata. O, basta ha, ihanda mo na rin yung pera. Sino yung kausap niya? At bakit ganun sinasabi niya? O, sige, bye-bye. Nagbibenta ba siya ng bata? Naguguluhan ako tungkol sa mga narinig ko sinabi ni Lucy sa kausap niya sa cellphone. Dapat ko bang sabihin yung kina kuya? Charles, parang malalim ang iniisip mo Ikaw pala, Kuya Nori. Nakita kita rito sa sala. Parang may malalim na iniisip. Kaya nilapitan kita. May problema ka ba? Oh, wala, Kuya. Oh, huwag mo sabihin sa akin si Lucy ang nagpapagulo sa isip mo. Hindi, Kuya. Nawala na nga yung crush ko sa kanya. Talaga ha? May nakita ka sigurong mas maganda, no? Ala naman. Basta, usahan na lang na wala yung feelings ko. Hindi ka pa nga serious kung ganon. Siguro nga, Kuya. Sige, Kuya. Tutulog na ako. Noli, gumising ka. Gumising ka. Bakit ba? Wala naman tayong pasok ngayon sa office Matulog pa tayo. Si JR nawawala. Ano? Oo. Sigurado ka ba? Kanina pa ako gising. Hinanap po sila ni Lucy sa labas. Nung makita kong wala sa kunan niya si JR. Pero wala sila sa labas. Pinagtanong ko sa mga kapitbahay natin. Sabi, hindi sila nakita. Si Charles. Ginising mo ba si Charles? Yun nga ang isa pa. Wala din yung kapatid mo.
Ito lang ang paraan, Nay. Para maiganti ko si Ate Daisy. Anong ibig mong sabihin? Si Noli. Siya ang nobyo ni ate na nanloko sa kanya. Kaya siya nagpakamatay. Ano? Nabasa ko po yun sa diary ni ate. Kaya nang malaman ko yun, pinlano ko na ang paghahanap sa lalaking yun at ang pagganti sa kanya. Anak, sana kinalimutan mo na lamang ang lahat. Wala rin namang mangyayari dahil patay na ang ate mo. Hindi, Inay, hindi. Kailangan mabigyan ng katarungan ng sinabi ni ate. Pero anak, makukulong ka sa ginawa mo. Hindi nila ako makikita. Hindi nila alam itong lugar natin. At ang batang ito, ibebenta ko siya. Para hindi na makita pa ng kanyang mga magulang. Matakot ka sa Diyos sa gagawin mo, anak. Hindi mo may pagbibiling pamangkin ko. Ha? Charles! Sino ka? Ako pong kapatid ni Noli. Para kawa mo na. Kunin mo na yung pamangkin mo. Pero pakiusap. Huwag niyo ipabilanggo ang anak ko. Siya na lang ang nag-iisa kong anak. Nagawa lang niya kunin ang pamangkin mo dahil sa labis na awa sa sinapit ng kanyang ate. Mabuti na lang at nakita mo si Lucy nang kunin niya si JR sa kwarto namin ng ate mo. Sinubaybayan ko siya, kuya. Dahil na rin sa narinig kong mga sinabi niya sa kausap niya sa cellphone. Kasalanan mo, Noli. Ha? Kaya muntik na mawala sa atin ang anak ko. Ang anak natin. Mapaglaro ka kasi sa pag-ibig. Alam mo namang nagbago na ako. Si Lucy, siyang may kasalanan. Dapat siyang makulong. Kung ipabibilanggo mo siya, dapat ka rin makulong. Grace! Dahil ikaw may kasalanan. Kaya nagpakamatay yung kapatid niya. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa puntod ng anak ko? Siya si Noli, Inay. Ikaw? Naparito po ako para humingi ng tawad kay Daisy at maging sa inyo na rin. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin? Nang mawala ang anak ko? Napakasakit. Dahil sa'yo, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil nagpakamatay si ate nang iwan mo. Napakasama mo. I'm sorry. Hindi ko alam na gagawin niya yun. I'm so sorry. Alam ko na kahit magalit pa kami sa'yo, wala na rin mangyayari dahil wala nang anak ko. Ayaw ko na rin. Mabuhay pa kami ni Inay sa galit. Kaya sige, pinatatawad ka na namin. Sa kagaling, Noli. Sinunod kong sinabi mo, Grace. Inalam kong puntod ni Daisy. Nagpunta ako doon. At inabutan ko roon sina Lucy at ang kanyang ina. Humingi ako ng tawad sa kanila. O, ano nangyari? Nagpatawaran kami, Grace. Kaya magkaan ang kalooban ko. At sana, huwag ka na rin magalit pa sa akin. Patawarin mo na rin ako. Mahalaga ang mabuhay sa katapatan at huwag manakit ng kalooban upang walang utang na pagbayaran sa kanyang Sinungaling! Bakit mo ko sinampal? Nagkakaila ka pa? Nakita ko kayo ng lalaki mo. Pumasok kayo sa isang motel kanina! handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Pangarap ng bawat mag-asawa ang maging maginhawa ang kanilang buhay.
Subalit paano kung ang ginhawang kanilang inaasam ay magdudulot pala sa kanila ng kabiguan? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Gabriel sa ating dunang sa kanyang panahon. Parang alam ko na kung bakit narito ka, Gabi. Tulad ng dati. Daddy, nag-aaway na naman sila Mami at Tito Dandy. Kaya umalis ako at nagpunta rito. Dapat, hindi mo iniiwan ang mami mo kapag ganong sitwasyon. E paano na lang kung sakta ng dandy na yun ang mami mo? Sino magtatanggol sa kanya? Concern pala kay Mami. Sana hindi nyo kami iniwan. Para hindi tayo nagkakaganito. Gabi, Sakit ulo ko, Dad. Kung pwede sana, matutulog muna ako sa room ko dito sa bahay nyo. naligo ka yata ng pabango, Jane. Oh, dati na naman akong ganito noon pa, Gabriel. Mahilig sa pabango. Saan ba punta mo? At kailangang nakapabango ka pa. Siyempre, sa mga kaibigan ko, may pupuntahan kaming party. Gusto ko, hindi lang ako basta maganda, kundi mabango pa. Sana nga, sa mga kaibigan mo talagang punta mo. Nagdududa ka ba? Di sumunod ka kaya? Kaso, hindi nga pala pwede, no? Dahil busy ka sa negosyo mo. May meeting ka pa nga ngayon, eh. At narito rin sa bahay, ang anak mong isa mo pang intindihin. Huwag mong isama si Gabi sa pag-uusap natin. Ikaw pinagdududahan mo ko. Alam mo namang ganito na ako noon pa. At saka pwede ba, wala naman sa usapan natin na babaguhin mo ako, ah. Kaya hindi mo na dapat gawin yon. Oh my God, Ethel! May pasaka sa magkabilang pisngi. Sino may gawa niyan? Sino pa? Di yung walang yan si Dandy. Nag-away kami ng todo kaya nagkasakita kami sa unang pagkakataon. Sinaktan mo rin pala siya, ha? Wala nga namang patalo ako. Si Gabriel nga, hindi ako ginulpi kahit minsan. Kahit man nasasaktan ko rin siya kung minsan dahil nga sa pambababae niya. Ay, buti na lang. Wala si Gabi nang saktan ka ng dandy na yun. Kung nandun yung anak mo, baka sila nagbubugan. Naiinis ako sa sarili ko, Alona. Nagsisisi ako sa pagpatol ko dyan kay Dandy. Sana kinaya ko na lang mag-isa yung lungkot. Ang pangungulila. Oh, pwede mo pa naman gawin yun? Paano? Di hiwalayan mo ang walang kwenta mong kinakasama. Ang business mo na lang at si Gabi ang intindihin mo. Mawawalan ka na ng problema. Gagaan pa loob mo. Gabriel, halika. Saluhan mo ako, minom. Pinapunta mo ba ako dito sa inyo, Kuya Herman, para mag-inuman tayo? Hindi naman. Gusto ko lang magkausap tayo na maayos. May problema ka ba? Ako, wala. Pero ikaw, meron. Ako? Teka, parang malabo yata yun. Diretsahin mo na nga ako, Kuya. Ilang babae mo na ba yung si Jane? Ako naman, huwag mo na akong pagbilangin pa. Basta sa kanilang lahat, siya ang pinakamatagal, siya lang ang ibinahay ko. Bakit ba? Yung babae mo, may ibang lalaki. Ano? Kuya, masamang biro yan, ha? O ba't naman kita bibiruin? Kung ayaw mo maniwala, sasamahan kita sa madalas nilang pagtagpuan. Ang walang yung babae nun. Hindi talaga marunong makontento. Ibinibigay ko naman lahat ng layaw niya. Hiwalayan mo na ang babaeng yon, Gabriel. Pineperahan ka lang niya at dinudumihan ka pa sa ulo.
Mami? Totoo po ba sinabi sa akin ni Manang Nena? Wala na rito si Tito Dandy? Oo, Gabi. Noon pang makalawa. Pinaalis ko na. Hiwalay na kami. Salamat naman. Talagang hindi ko siya gusto para sa inyo, Mami. Wala lang po akong magawa para pigilan kayong makisama sa kanya. Naguguluhan ako eh. Lalo na po kapag nag-aaway kayo. Pasensya ka na, anak. Naging mahina ang mami mo. At ikaw nabigyan ko ng problema. Hindi na mauulit yung promise. Ikaw na lamang at ang business natin ang pagbubuhusan ko ng panahon. Jane, Ah? saan ka galing? Bakit gabi ka na? Narito ka na pala, Gabriel. Sabi mo bukas ka po uuwi. Ang tanong ko, sagutin mo. Saan ka galing? Kina Jenny. Kina Jenny ako galing. Nagpalipas lang ako ng oras sa kanila. Sinungaling! Bakit po ako sinumpay? Nagkakaila ka pa? Nakita ko kayo ng lalaki mo. Pumasok sa isang motel kanina! Gabriel, magpapaliwanag ako. Papaliwanag? Ha? Gabriel! Bakit mo ako niloko? Bakit, ha? Pagkatapos ng lahat ng mga ginawa ko para sa'yo, ito pa ang gaganti mo! Ha? Sorry. I'm sorry, Gabriel. Natukso lang ako. Natukso ng iya ka? Lumayas ka nga hindi sa pamahay ko. Layas! Nakakatuwa ang buhay. Noon, mahirap lang kami ni Ethel. Nangarap kaming guminhawa para mas maging maligaya. Kaya naman nagsikap kami. Pero nang umulad na ang buhay namin, natuto naman akong mambabae. Hanggang sa masilo ako ng walang yang si Jane. Niloko kong asawa ko. Iniwan ko sila ng aming anak. Yung pala, lulukohin lang ako ng walang yang yun! Ano itong ginawa ko sa buhay ko? Ano ito? Ano ka ba naman, Gabriel? Ilang araw ka na palang may sakit ni hindi mo man lang ipinaalam sa akin. Kung hindi pa ako tumawag dito, hindi ko pa maalalaman. Ayokong gambalain ka, kuya. Alam ko namang marami kang inaasikaso. Kapatid kita. Hindi ka abala sa akin. Alam na ba ito ni Gabi? Hindi. Medyo matagal na rin hindi siya tumatawag eh. At hindi rin napaparito. Siguro, hindi na nag-aaway si Ethel at ang kinakasama niya. Hiwalay na sila, Gabriel. Ha? Oo. Pinalayas na ni Ethel ang nambubugbog na lalaking yon. Paano mo nalaman? Nagkita kami ni Ethel sa isang gathering. Nagkakwentuhan ng gusto at nabanggit niya yun sa akin. Gabriel, bakit hindi mo subuking iayos ang iyong pamilya? Total, pareho na kayong walang karelasyon ang asawa mo. Nahihiya ako, kuya.
Malaking kasalanan ko sa kanya. Sinaktan kong damdamin niya. Akong nagtulak kay Ethel para magkasala rin. Kaya nga, mas dapat kayong magtulungan, mag-unawaan, upang maging maayos uli ang inyong pamilya. Oh, Gabi, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Paborito mo itong niluto ko. Wala po akong gano'ng kumain, Mami. Bakit? Nalulungkot po ako eh. May problema ka ba? Sa studies mo ba? Di po. Wala po akong problema doon. Si Daddy ho. O anong daddy mo? Nalaman ko po kay Tito Herman nang tumawag siya na nasa ospital po si Daddy. Na-aksidente ba siya? Hindi po. Nagkasakit, Mami. Humina ng gustong katawan. Kaya dinala na ni Tito Herman sa ospital. Mami, please. Dalawin natin siya. Kawawa naman si Daddy. Pero baka magalit si Jane. Hiwalay na po sila, Mami. Iyan ang balita ni Tito Herman. Sinamahan ko si Gabi na dumalaw dito. Kumusta na pakiramdam mo, Gabriel? Medyo mahina pa, Ethel. Salamat nga pala sa pagdalaw mo. Salamat dahil kahit malaking pagkakasala ko sa'yo, dumalaw ka pa rin sa akin. Kalimutan mo na yon. Magpagaling ka para maasikaso mong muli yung mga business mo. Business natin. Di ba tayong dalawang nakarap at nagtayo nun? Nagpaunlad ng negosyo yon. Pero iniwan mo na ako. Ethel, hindi ba pwedeng isama kita uli? Gabriel. Alam kong malaki ang pagkakasala ko sa'yo. Pero sana mapatawad mo ako. Narumihan na ako. Dalawang lalaki na nakarelasyon ko. Kalimutan na natin ang lahat. Magsimula tayong muli. Magtulungan tayo upang maituwid ang ating mga pagkakamali. Pwede mo bang tanggapin yun? Ethel. Tinatanggap ko, Gabriel. Tinatanggap ko. Ang lahat ng tao ay makasalanan, kaya sana ay huwag nang maghatunan. Sa halip ay magmahalan at magtulungan upang maituwid ang mga kamalian sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Rosana Villegas, Alan Ortega, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Music and Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Bitiwan mo ako, hayop ka! Bastos ka! Huwag ka nang magpakilbot. Alam ko
ko namang pinasasabikan mo rin. Ang mahaplos ka na tulad nito. Ayop ka! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong labis ang kabaitan. Ibinabahagi sa kaibigan ng konting kaginawan. Ngunit mayroon din namang inaabuso ang kabaitang ito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Albert sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, kumusta ang lakad niyo, Albert? Ayos na, Agnes. Naipasok ko na sa pabrika itong si Leroy. Oh, mabuti naman. Malakas pala talaga dun tong kaibigan ko, Agnes. Totoo yan, Kuya Leroy. Maganda kasing record ni Kuya Albert dun eh. Pati nga ako, pagka-graduate ko, balak niyang ipasok dun. Ba, ayos yan. Tiyak na mataas ang magiging designation mo doon. Dahil college graduate ka. At 1 taon na lang ang ipaghihintay namin, Leroy. Ay nako, tama na muna yung kwentuhan. Magmerienda na muna tayo. Ginutom kami ni Emil sa paghihintay sa inyo eh. O sige, Agnes. Ihanda mo na yung pagkain natin. Albert, salamat ha. Oo. Ipinasok mo na ako sa trabaho. Pinatira mo pa ako dito sa inyo. Salamat naman, Inay. Pinasyalan niyo ako. Oo. Isang buwan ka nang hindi dumadalaw sa bahay eh. Pati asawa mo. Naku, pasensya na ho kayo. Marami kasing trabaho si Albert sa pabrika. Nito nga ang mga nakaraang linggo, kasama siya ng boss niya. Ako naman, busy sa business kong mga damit at sapatos. Kaya nga ako na namasyal din eh. O ano, kumusta naman kayo anak? Ayos naman po. Kahit busy kami ni Albert, maligaya pa rin ang pagsasama namin. At syempre, may time pa rin kami para sa apo ninyo. Salamat naman. Yung kaibigan ni Albert na narito, mabuti ba naman kasama? Kasundo niyo ba ng kapatid ni Albert? Opo naman, Nay. Ay, may tumatawag yata sa cellphone mo anak. Ay, si Leroy, yung kaibigan ni Albert. Bakit kaya? Nay, sandali lang ha, sasagutin ko. Sige. Hello, Leroy! Ba't ka tumawag? Agnes, Ano? huwag ka sanang mabibigla. Bakit? May nangyari ba kay Albert? Inutusan siya ng boss namin sa isang kliyente. Oh. Kaso, nabangga ang sasakyan niya. Ah! Naku! Ang asawa ko! Nasaan ngayon si Albert? Hindi. Bakit yung pinayagang putulin nila mga binti ko, Agnes, Emil? Albert. Bakit? Yun lang ang paraan para mailigtas ka sa pang-anib. Napinsala ng gusto mga binti mo, Kuya. At kailangan talagang putulin. Kaya ayaw man namin ni ate, pumayag na rin kami. Ang mahalagang buhay ka't kasama namin. Paano na ako magbibiyahe ngayon? Paano pa magtatrabaho? Wala na akong silbi. Wala na akong Sabihin silbi. yan. Wag, Albert. Mga paalang na wala sa'yo. May mga kamay ka pa. Isip at mata. Diba? O, kaya may silbi ka pa. Tutulungan ka namin ni ate na makapagsimula ulit, Kuya. Ah. Hindi ka namin iiwan. Magandang araw po, Nanay Nati. Ay, Maris, ikaw pala. Galing po ako dito kanina umaga. Yayain ko po sana kayong pasyalan ng kaibigan ko. Pero wala po kayo dito eh. Galing na ako doon kanina. Ay, ganun po ba? Oo. Di bale. Ako na lang po ang dadalaw bukas. Kumusta naman po sila?
Sa awa ng Diyos, na ilabas na ng pagamutan si Albert. Pero hindi muna siya pinagtatrabaho dahil nga kailangan pa niya magpagaling. Sinagot naman ng kumpanya nila ang lahat ng gastusin niya. Di, mabuti ho at pwede pa siya magtrabaho sa kalagayan niya ngayon. I mean, lumpo na ho kasi siya. Ang kwento ni Agnes sa akin, ang sabi raw ng boss ni Albert, pwede pa rin naman. Nga lang, hindi na lang siya uutusan sa labas na katulad noon. Si Albert po, tanggap na ba niyang bago niyang kalagayan? Tinutulungan siya ni na Agnes at Emil para mawala ang kanyang self-pity. Pero naaawa ko kay Agnes. Alam ko mahihirapan siya sa pag-aasikaso sa kanyang asawa. Maganda pala rito sa foundation na pinuntahan natin, Emil. Nalibang ako. Salamat naman at nagustuhan mo dito, kuya. Oo. Nakikita ko kung paano masasayang kumikilos ng normal ang mga may kapansanan katulad ko. Para bang hindi sila naaawa sa kanilang sarili. Dahil tanggap na nilang lahat ng maluwag sa kanilang damdamin. At alam nila na hindi pa tapos ang mundo. May pag-asa pa sila sa kabila ng lahat. Tulungan mo ako, Emil. Gusto kong mag-undergo ng training dito. Namili ko ng mga kailangan dito sa bahay, Agnes. Salamat, Leroy. Pero sana hindi ka na nag-abala pa. Nabibili ko naman yung mga kailangan dito. Dahil bukod sa may kita ako sa business ko, may pera namang tinanggap si Albert sa pabrika. Gusto kong makatulong sa iyo, Agnes. Kaya ako ginagawa ito. Kahit man lang konti, mabawasan ang hirap mo. Salamat uli. Hindi ka ba nagsasawa sa ginagawa mong pagsisilbi kay Albert? Ha? Sa pag-aasikaso sa kanya, sa paliligo, pag-alalay. Tungkulin ko yon. Dahil asawa ko siya. Ang bait mo talaga. Sana ako na lang ang naging asawa mo. Ano? Leroy? Kasi sa akin, hindi ka mahihirapan ng ganyan. Dahil hindi ako inutil. May bibigay ko lahat ng kailangan mo at ang kaligayahan mo. Ano mong pinagsasasabi mo? Huwag ka na mahiya. Alam ko, hindi ka na napaliligaya ng kaibigan ko. Ako, Agnes, may bibigay ko sa iyo ang init ng pagmamahal ko. Bitiwan mo nga kamay ko, bastos! Huwag ka na magpakipot. Alam ko namang kinasasabikan mo rin ang mahaplos ka na tulad nito. Hayop ka! Sinampal mo ka! ako. Walang niya ka, ahas ka! Patapos ka tulungan ng asawa ko, ganito ba ang gagawin mo sa amin? Walang niya ka, Leroy! Itinuring pa naman kita parang kuya ko. Emil, Mabuti dumating ka, Emil. Manya ka lalaking yan. Binastos niya ako. Alam ko, ate. Nakita kong lahat. Mabuti na lang pala at pumayag si kuya na iwan ko sandali sa training center. Nabisto kong kawalangyaan mong hayop ka. Lumayas ka dito ngayon din, Leroy. Layas! Ang kapal ng mukha mong tumawag pa sa akin. Pagkatapos ng pag-traitor mo sa akin at ang pambabastos mo sa asawa ko. patawarin mo sana ako. Natukso lang ako. Ang sabihin mo, ahas ka. Dahil kung itinuturing mo akong kaibigan, hindi mo gagawin yun. Agnes, Mula ngayon, Leroy, tapos na ang pagiging magkaibigan natin. Huwag mo na kaming gagambalain pa kahit kailan. Ang kapal talaga ng mukha ng Leroy na yun.
papasalamat pa rin ako sa Diyos sa kabila ng lahat, Emil. Kuya, Lalo kong napagtanto ko na mapalad pa rin ako dahil hindi kayo nawala ni Agnes sa akin. Naman ni Leroy, narito naman ako na may crush sa kanya. Sukat ba namang ikaw pa ang tinalo? Traidor eh. Walang utang na loob. Sana ako na lang ang niligawan niya. Hindi pa nasira ang pagiging magkaibigan nila ni Albert. Maris, huwag mo nang isipin yung ganong klaseng lalaki. Buti nga hindi mo siya naging nobyo. Dahil kung naging kayo, baka saktan ka lang niya. Saktan lang din niya yung damdamin mo. Salamat sa paggawa mo sa cellphone namin ng kaibigan ko, Albert. Ay, wala nang problema. Tuwan-tuwa nga siya eh. Okay lang po yun, Nanay Nati. Mabuti nakakaya mo pang asikasuhin tong shop mo. Di ba bumalik ka na sa trabaho mo doon sa pabrika? Opo, Nay. Kaya naman po eh. Nasa time management lang po yun. Sayang naman kasi yung mga natutuhan ko sa foundation kung hindi ko gagamitin. Alam mo, masaya ako sa sipag mo, iho. Nagbalik na ang dating ikaw. Kinuha mo palang trabahador sa shop yung dalawang bagong graduate sa foundation. Oo, Agnes. Para naman makatulong ako sa kapwa ko na may kapansanan. Wala pa silang puhunan sa negosyo eh. Kaya kinuha ko na sila. Total, kailangan ko rin naman ng dagdag na tauhan sa shop natin. Masaya ako dahil hindi nagbago yung pagtitiwala mo sa iyong kapwa. Sa kabila ng ginawa sa atin ng kaibigan mo si Leroy. Hindi naman kasi pare-parehong lahat ng tao. Isa pa, kahit nawala ang matalik kong kaibigan, hindi naman nawala sa akin ang aking pamilya. At iyon ang biyayang ipinagpapasalamat ko sa Diyos. Mawala man ang kaibigan, may pamilya pa rin hindi ka iiwan. Patuloy kang aalalayan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. gusto mong matuwa ako sa'yo? Gusto mong mawala ang galit ko? Opo. Halika, halika. Halika. Kuya Jack, bitiwan niyo po ako! Halika. Nasaktan po ako! Ayan, bukas na ang pinto. Lumayas ka rito. Lumayas ka ngayon din para mawala ng galit ko sa'yo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang selos ay maitutulad sa lason na sumisira hindi lamang sa dalawang nagmamahalan, kundi maging ng isang sambahayan.
Paano nga ba malulutas ang ganitong suliranin? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Jack sa ating dunang sa kanyang panahon. Hindi, Mami, ayoko. Bakit ba kailangan dito tumirang batang yun? Jack, try to understand. Patay na ang nanay ni Candy at wala siyang kamag-anak na pwedeng kumupkup sa kanya. Friend nga lang ng nanay niyang nagdala sa kanya rito. Dapat sa bahay ampunan na lang siya dinala, hindi rito. Huwag ka namang ganyan, anak. Kawawa naman siya. Masyado kayong mabait. Bahala kayo. Kung gusto niyo siyang tanggapin, pero ako, hindi ko siya matatanggap. Hindi! Tulog na ba si Candy, Loida? Oo, Michael. Matagal nga bago siya nakatulog eh. Nag-iiyak kasi. Naalala daw niyang nanay niya. Naawa nga ako. Tapos kahit ilang araw na siyang narito, hindi pa rin siya pinapansin ni Chuck. Hindi sanay si Jack na may kapatid. May kahati sa pagtingin natin. Pero naniniwala ako na matatanggap din niya ang anak mo balang araw. Dahil mabait at malambing na bata si Candy. Hindi mahirap mahalin. Maraming salamat sa pangunawa mo, Loida. Pinatawad mo ako noon nang matukso ko sa ibang babae. At ngayon naman, inunawa mo ang pagkupkup na kailangan kong gawin sa aking anak sa pagkakasala. Dahil mahal kita. At isa pa, tinupad mo naman ang pangako mo na magbabago. At sana, maging katulad mo rin ang ating anak. Oh, Aling Sita, napasyal kayo. Ay, oo. Dala ko na yung order mong alahas. Salamat naman. Mami Loida, eto na pong snack ninyo. Thank you, Candy. Ilapag mo na lang dyan sa table. Opo. Ayan po. Sige po, iwan ko na po kayo. Okay. Mabait pala't magalang ang anak ni Michael, ano? Oo, Aling Sita. Malambing din po at masipag mag-aral. Napupunan niya ang pananabik ko sa anak na babae. Believe talaga ako sa iyo. Ay, maswerte si Michael. At ikaw ang naging asawa niya. Morning! Good morning din po. Nandiyan ba si Jack? Yes po. Tuloy po kayo. Kaibigan ako ni Jack. Ikaw, sino ka? Kapatid niya po. Sige po, upo po kayo. Kuya Jack, may naghahanap po sa'yo. Oh, ikaw pala, Coco. Tol, ngayon ko lang nalaman. May kapatid ka na? Hindi ko siya kapatid. Candy, umalis ka na rito. Alis na. Po. Sige na. Opo. Ikaw naman, Tol. Pinaya mo. Maiyak-iyak tuloy habang paalis. Mabuti nga sa kanya. Ambisyoso siya eh. Nagpakilala pang kapatid ko. Ang kapal. Sampid lang naman dito. Teka, parang sobrang galit mo. Kapatid mo ba talaga ang Candy na yun? Sabi hindi. Anak siya ni Daddy sa ibang babae. Dinala dito? At tinanggap ng airmat mo? Ewan ko ba kay Mami, sobrang bait. Eh, ngayon, alam ko na kung bakit ka galit sa bata. Dahil, ako man maging ikaw eh, hindi ko rin matatanggap ang batang yun ba? Ayoko magkaroon ng kapatid sa labas. Talaga po, Daddy? Mamamasyal po tayo ngayon? Candy. Ipamimili namin kayo ng gamit ng Kuya Jack mo. Yes. Yes! At sa labas na rin tayo kakain ng hapunan. Wow! Ang saya! Daddy, Mami,
Tawag niyo raw ako. Oh yes, anak. Magbihis ka. Mamamasyal tayong lahat at kakain sa labas. Ayoko, Daddy. Kayo na lang. Pero bakit? Ipamimili ka namin ng mga damit mo. Ang gusto ko, kung mamamasyal tayo, tayo lang. Hindi kasama ang batang yan. Jack! Chuck, kailan mo ba matatanggap na kapatid mo si Candy? Ako lang ang anak ninyo. At wala akong kapatid sa labas. Daddy. Sumusobra ka na. Nawawalan ka na ng paggalang sa pagsagot sa akin. Dahil kayo nagtutulak sa akin para hindi kayo igalang. Jack, bumalik ka rito. Hindi pa tayo tapos. Jack! Galit pa rin po sa akin si Kuya Jack. Daddy. Michael, hayaan mo na lang si Jack to. Tumuloy na tayo. Pakausapin ko na lang siya mamaya. Piruin mo, Tol. Iniwan nila ako dahil sa batang yun. Nakakainis! Mas pinili na lang makasama sa pamamasalang visit na Candy na yun! Visit talaga! Tol, relax lang. Huwag mo sirain yung mesa namin ba? Galit ako, Coco. Inagaw na sa akin ni Candy na yon ang mamit daddy ko. Galit ako sa kanya! Uy, galit ka. Di palayasin mo. Candy, lumapit ka nga rito. Bakit? Kuya Jack? Huwag mo akong tinatawag na kuya. Hindi kita kapatid. Tamang-tama. Wala si namamit, Daddy. Masasabi ko sa'yo lahat ng gusto kong sabihin. Alam mo ba kung bakit ayaw ko sa'yo? Ha? Dahil malandi ang nanay mo. Hindi po. Malandi siya. Inagaw niya ang daddy ko sa mami ko. At ngayon naman, inagaw mo ang mamit daddy ko sa akin. Pareho kayong mga agaw. Hindi po totoo yan, Kuya. Gusto mong matuwa ako sa'yo, ha? Gusto mong mawalang galit ko? Ha? Opo. Halika, halika, halika. Kuya Jack, Dito. bitiwan niyo ako. Dito, dito. Nasaktan pa ako. Yan, bukas na pinto. Lumayas ka rito ngayon din para mawala ng galit ko sa'yo. Hindi ko alam. Ano bang pakialam ko sa batang yun? Ikaw lang ang kasama ni Candy rito kanina. Ngayon sabihin mo, ano ginawa mo sa kanya? Bakit siya umalis? Ang hirap sa inyo. Ang Candy na yun na lang ang lagi niyong inaayunan eh. Ako lagi na lang masama, laging mali. Dahil talagang mali ka. Kung hindi niyo dinala rito ang anak niyo sa labas, hindi ako magkakaganito. Tumigil ka! Ha? Pinuntok niyo ako. Dahil sa batang yun, sinaktan niyo ako. Michael! Michael! May tumawag sa telepono. Sino? Pulis! Ang sabi, nasa ospital si Candy! Diyos ko, patawarin niyo po ako. Kasalanan ko kaya napahamak si Candy. Kaya siya nasagasaan. Hindi ko siya dapat pinalaya sa bahay. Sana po, iligtas niyo siya. Kung mawawala po siya, baka hindi na ako mapatawad ng mga magulang ko. At kahit ako, baka hindi ko rin po mapatawad ang sarili ko. Kaya please, iligtas niyo siya. Jack! Mami, ano po nangyari? Nasaan na po si Daddy? Kausap ng doktor na gumagamot sa kapatid mo. Kumusta na po si Candy? Magpasalamat tayo sa Diyos. Nagkamalay na siya. Daddy. Mami Lloyda. Candy, kausap sila ng doktor. Kuya. Ako nga. I'm sorry,
Dahil sa akin, nanganib ang buhay mo. Nasa kasaan ka. Kuya Jack. Kung hindi kita pinilit na lumayo sa bahay, hindi mangyayari yun. Patawarin mo sana ako. Promise, hindi na mauulit yun. Mula ngayon, magiging mabuting kuya na ako sa'yo. Tinatanggap mo na ako, Oo. kapatid. Oo, Candy. Oo, kapatid ko. May mga katotohanan ng buhay na sa simula'y mahirap tanggapin. Ngunit sa huli, ang hatid nito'y kaligayahan sa kanyang panahon. Na nagsiganap, Phil Cruz, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.